Dirita sa Psalm chapter 78. Okay, manindog ta palihog sa Psalm chapter 78. Usa kini ka salmo sa usa ka singer or Christian singer sa Bible nga mao si Asaph. Si Asaph. Okay, Psalm chapter 78, 18 to 22. Atong dungan nagbasa dayon mo diretso ta sa 41. Okay, Psalm chapter 78, 18 to 22 together read. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Yea, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Behold, he smote the rock, and the waters gushed out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Therefore the Lord heard this, and was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel, because they believed not in God and trusted not in His salvation. Number 41, together read. Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Atong hisgutan, don't limit the God of Israel. Dalaygon ka Ginoong Dios, walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong among gibasa. Gamita ko Lord, Holy Spirit, and speak in one's heart. Improve us in everything this year, 2024, the year of 2026, the year of the source. You are the source of all things we need. Ginoo, gamit kami, pabunga kami, niningkal mga adlaw. Tagay, make understanding heart, Holy Spirit, once again, and glorify the name of the Lord in our lives right now, in Jesus' name. Amen. Magkapanglingkod, don't limit the God of Israel. Amen. Okay, dunay mga rason na kinahanglan nga mga mabatunan nato ni nga mga rason nganong dili nato limitahan ang Dios sa Israel. Okay? Don't limit the God of Israel. Adunay upat ka mga butang we have to consider. Why? We should not limit the God of Israel. Kay kung nimo tanawon dire, nasuko ang Dios sa iyang katawhan kay gilimitahan niya o nila siya. Ingon pagid sila din nga matod pa din iya man yung nahampak ang dako kayong bato nga migawas ang tubig ug nahimong sapa. Pero ingon pa niya, maka-provide ka siya pagkaon o lamisa din sa wilderness. Makahatag ka siya sudan na to. Nasukok ang Ginoo ni Anang gilimitahan siya. Wa sila mutuo sa Dios o sa kaluwasan sa Dios sa ilang mga problema. O ilang they turn back, sila nanibog, gunya ilang gihagit ang Dios o nilimita sa balaan sa Israel. Don't limit the God of Israel. Adunay four main reasons behind why we should not limit the God of Israel. Number one, we should not limit the God of Israel because He is the true and living God. Amen. He's not just a true and living God. He is the true and living God. He is alone. Usa lang ang tinuod ug buhi nga Dios, and He is the God of Israel. Matod pa sa Psalm 96 verse 5, for all the gods of the nations are idols. Tanang mga Diyos sa kanasuran, idols. Tanang mga gisaligan sa tao, idols yon. Usa lang ang matuod nga Dios na dapat saligan ug dili limitahan. He is the God of Israel. All the gods of the nations are idols. Santo Niño is an idol. Santo Cristo is an idol. Black Nazarene is an idol. Mga Diyos yan. Sa Manila, dili mo basa Bible, pero may tuo sa tradition, daghang nangamatay sa ilang pag-involve. Na nagdasok, nangadatugan ng uban. Luoy kayo, asa man na pamunta. Ingon ang Bible, ang mga Diyos-Diyusan, kung wala man mutuo sa pulong sa Ginoo, mga laglag sila, mga imperno sila. That is God's judgment. Di man ta maka-judge
Pero ang Dios, He is judge above all judges. Unsay hukom sa Dios, that's final. And God's word is judgment. God's word is final. Don't limit the God of Israel. Why? Because the God of Israel, He is the true and living God. And all the gods of the nations are idols. Number 2, mga kaigsunan, we should not limit the God of Israel because He is the all-powerful God. Nganong limitahan man nato na hilabihan ka, gamanan nga Dios? Nganong limitahan man na? Naabagod ka kung wala ka niya buhata. Maluwas bagog ka kung wala ka niya buhata. Pila na kamatay atong naagian ka niya ato ay hata na luwas. Ingon ang uban. Kasi pinili kasi election is not in man, but in Christ. Before the foundation of the world. Wala ka dito. Ang Ginoo mo ay dito before the foundation of the world. So mga kaigsuonan, He is all-powerful. Kung kita ra ba di ay aming agig kamatay, nga gitagaag tsansa sa Ginoo ngadto sa kaluwasan, halos tanan. Daghan kay mga tao nga ning aksyon kamatay, wala madayon. Kay gitagaan gyud og tsansa, pero wa gyud mo abot sa kaluwasan. Way mga nakasulti sa kaluwasan. Mao nang you are more special among the people worldwide because we are the children of God. And kanang minsay sa kaluwasan naa sa mga anak sa Dios kasi ang kaligtasan ay isang relasyon. Ang kaligtasan ay ang ating pagiging anak ng Diyos yon. Salvation is our personal relationship with God. Okay, so balikan nato magigsunan. Don't limit the God of Israel. Why? Because He is the true and living God. Number 2, because He is the all-powerful God. Matod pa sa Psalms chapter 62, verses 8 and 9, the Bible says, trust in Him at all times. Dili lang panahon nga na kay panalangin, peace kay paglawas, at all times. Nasa kalisod, nasa kapitos, nasa kabalaka, lugos ka ginawa. Ingon ang Bible, kagsunan, trust in Him at all times. Ye, people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Alang sa mga luwas, God is our refuge. Siyang atong panalipod, siyang atong salipdanan. In verse 9, surely men of low degree are vanity. Ibig sabihin ng mga tao nga walay grado, kakawangan, yun ang Bible, and men of high degree are a lie. O gato mga taong graduhan, mga professionals, pareha lang kana sila, bakat kana, yun ang Bible, to be laid in the balance, they are all together lighter than vanity. Ibig sabihin, professional, mga dili, graduhan, mga dili, pobre, mga gato, at tumbangan sa Diyos, pareha lang kakawangan. Busa kung wa kay grado, be happy with the Lord. Kung graduhan ka, be happy with the Lord. Walay gingon sa Bible nga kung dato ka, hayahay pa ka kay sa uban. Walay gingon sa Bible kung kortaan ka, mas wa kay problema kay sa uban. Walay gingon sa Bible nga kung taas kang education, dugay ka mamatay. Walay gingon sa Bible nga kung taas kang education, wa kay problema. Daghan kay mga hayahay, adunahan, mga graduhan, naghikog pa. Nga naman na, ingon ang Bible, low degree ka, kakawangan. Ingon pa niya, high degree ka, kakawangan yapon. Both, ingon ang Bible, pariharan, mas bukat pa sa kakawangan. Ingon pa niya, they are all together, awgaan pa niya ay, they are all together lighter than vanity. Kita niyo na? In other words, tanang accomplishment na ito, ni kalibutan na mawagtag man ang tanan, kakawangan man ang tanan, kaya limited ramang yun ang atong pagpuyo sa yuta. So mga kaigsunan, in verse 11, Hey, in verse 11, anong sabi? Psalm 62 verse 11, God hath spoken once, twice have I heard this, that power. Ingon pa din, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Ang tinuod mo gawang gikan sa Dios. Manang kining tao, magamanan gani siya, abi niya kanyang pako di maputol, abi niya iyahan na hangtod sa kantoran. Dili, limited ang tanan. Bisan sa posisyon sa mga tao pa sa kalibutan, limited ang tanan. Kaya ang tanan, may kamatayon. Mulubad. Sa una piting gwapuha, sa una piting gwapaha, pagkaidaran, mausa.
Di ko kalimot naman si mama, pagutanan ninyo, aron madali. Pagutana, sa bata pa kuno kurot sa una, ilugan ko nila kay Amerikano kuno ko sa una. Sa ato pag gwapo di ko sa una. Ilugan kuno ko nila. Naon sa itabuam, nagkadugay. Mura mag nagkasamat. Nagkadugay, mausap man gid ay. Taas di ko ilong sa una. Karon gado pa. Natural man na, kaya di man kita igabuot, Ginoo may magbubuot sa tanan. Basta walay perfect tao, manglubad ang tanan. Ang kanindot, kay kapunta ta sa walay paglubad. Ang langit, nagiandam sa Ginoo sa mga naandam mga tao. Kinsa sila katong nakadangop ni Kristo nga atong manluluwas. So mga kigsunan, balik ka na to, don't limit the God of Israel. Imagine makaigsunan, majority sa mga gikuha sa Ginoo from Egypt, dahil giandam sa kamingawan aron ibutang sa promised land, nangamatay majority. Why? Nasuko ang Dios. Kay ngano? Kabagulbol sila batok sa Dios. Kay ngano? Gilimitahan nila ang Dios o wala nila sa ligi ang kaluwasan sa Dios. Kaluwasan sa unsa? Sa ilang material ni, dili lang to sa kalag. Sa ilang material problems nila, ang Ginoo di ay ang makatabang ni anak. So mga kaigsunan, nganong dili nato limitahan ang Diyos sa Israel because He is the true and living God. Number 2, because He is the all-powerful God. And thirdly, because He is so faithful above all gods. Bisan pag tawo pa nga gamhanan aning kalibutan na gitawag na sa Bible og small gods. Kanang mga dunay mga kakayahan aning kalibutan na gitawag na mga small gods. Ibig sabihin, doon na sila authority because it is referring to authority. Including mga judges called gods in the Bible. But speaking of the true and living God of Israel, He is so faithful above all gods. Matod pa sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, ingon pa din, know ye therefore that the Lord thy God, alam ni sa mga luwas, giingnan ang mga luwas, hoy, nganong magpakabuhi ka sa imong problema, hoy luwas, nganong magpakabuhi ka sa imong kabalaka, hoy luwas, ingon pa ni dire, know ye therefore that the Lord thy God, busa ibalue, kang Ginoo, nga imong Dios, He is God, mauna ang tinuod nga Dios. Ingon pa niya, the faithful God, ang matinud-anon nga Dios, nga nagabantay sa kasabutan o kaluoy, uban kanila, nga nahigugma kaniya, o nagbantay sa iyang mga kasuguan, ngadto sa libuan, ka mga kaliwatan. Inana nga itong Diyos, faithful dahil siya. Kaya kung di pa siya faithful, di pabayaan na ta panahon sa itong problema. Yes, na ay problema. Walay tao, walay problema. Otherwise, di na ito mga tuglangit, kay lamig na dire. Pero mga kaigsuunan, bisan sa mga problema, ang Ginoo muunong nato. Kung doon na may labawang nakasabot o muunong nato sa kalipay kasakit, He is God, the God of Israel. Mato pa sa 1 Corinthians chapter 10, verses 12 and 13, the Bible says, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Katong naghuna-una nga ligo nagmaay siya, masinabuton niya, maayo na, kumpleto na, okay na kayo siya sa iyang kaugalingon, ingon ang Bible, magbantay siya kay basig siya mapukan. Daghan ni tabo, kailan kay sa mga plain members, basin sa mga pastors, nga kumpiyansa kayo. Di gyud ka kumpiyansa ng yawa, mo patay gyud yawa, trabaho lang yun, walang personalan. Ingon ang Bible kato naghuna-una nga ligo na kay siya, unya maayo na siya, naana niya halos tanan, magbantay siya kay basig siya mapukan. Ingon ang Bible, walay temptation nga nag-abot sa tao nga dili kumon sa tanan. Umatod pa din apan ng Dios matidon anon, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that ye are able. Di niya tugutan katong mga misalig niya nga panulayon o tintalon labaw sa atong maarangan. Apan siya mismo mutabang nato diha sa panahon sa temptation nga makalikay ta o makabuntog ta niana. Mabasa ka na sa 1 Corinthians chapter 10, 12 and 13. Mga kaigsunan, mga linuwas, mga anak sa Diyos, don't limit your Heavenly Father. Don't limit the God of Israel. Ngano? Because He is the true and living God. Number 2, because He is the all-powerful God. Unlimited siya. Tanang gahom, gikan niya, gikontrol niya ang tanan, bisan pang mga dautan. Apel ng yawa, kontrolado sa Ginoo ang tanan. And then, mga kaigsunan, number 3, because He is so faithful above all gods. Wala na'y labaw nga matinud-anon
nakasaligan na to ang ato ng Diyos na Amahan sa langit. And then lastly, why we should not limit the God of Israel? Because He never fails us if we believe Him who He is. Kung musalig lang ta, mutuo ta sa iyang pagkasya, dili ta niya patyason. Sa unsa may imong gidahom diha niya. Kinsay nagingon niya na, dili ako ang Ginoo. Matod pa sa Deuteronomy 31, 6 and 8. Deuteronomy chapter 31, verses 6 and 8. The Bible says, be strong and of a good courage. Alang sa mga luwas, anak sa Dios, matinuon sa Dios, gibutang pag-iga sa church. The church is God's agency for Christian service. The church is not religion of men. The church is the people. Naghisgot kini sa mga congregation, sa mga linuwas nga katawhan sa Ginoo. Ingon pa niya, be strong and of a good courage. Magmaisugon ka, magmalikon ka, pagbaton ug maayong kaisog, ayaw ka hadlok. Fear not, nor be afraid of them. Ayaw ka hadlok kanila, kinsa man si kanila, tanan nimong gikadlokan, di ka balakan mga problema, etc. etc. Ingon pa niya, ayaw ka hadlok kanila. Why? Matod pa din for the Lord thy God, kay kanang Ginoo nga imong Dios, He it is that doth go with thee. Siya ang mag-uban nimo. Wa man day tabiyae sa Ginoo, wala. Otherwise, wa na taron, gilubong na ta, gipotos na ta, o silope na tong aging pandemic. Wa na ta mo aging lungon, way halin, klaro ang funerarya to. Panahon na ako kanang tagalungon diha. E nga naman silupin ra, igo na, lubong dito. Way gastong baboy, walay mga tao magkuyugon. Way funeral, lubong dito. Hurot na ta ito. Kahinga-hinga na tato gasulot na itong matanaga ng nga unsang tanan anak na mo no o kita pero tanawa ang Ginoo nimbiya para nga apay sa purpose kay gamiton pata ingon pa ni siya ang maguban ninyo. He will not fail thee. Dili siya mo pakyas nimo. Unsa may din niya pakyason? Of course ang iyang gisaan mao na dili niya pakyason kanang imong gituan gilauman dili niya pakyason. Remember, itong babae, napitin na tuwa, nga napurdoy siya at gumikan siya ang sakit nga talidugo for 12 years. Walay katudlo niya, pero naa siya conviction that God is all-powerful and He is faithful enough to be trusted. Nga tumakita dito, nga ingon siya, makahilam lang ko anang kamot sa ng sidsid sa Ginoo. Maayo ko gikan sa kong sakit. Kamang na lang po siya, daga kay mga tao, kamang, sakit na kayo, bisenta na. Gidugo-dugo for 12 years. Bisan pag 1 year kang dugo-dugoon. Di nakaganaan mo barok ka na, lipong kang bubarok. Labaw pakas na anime ka na. Nya 12 years, pila naman lang imong dugoan na, isa na lang tabuok. Kamang na lang siya dito, makahilam lang sa sit-sit sa Ginoo, ingong pinakay makahilam na po niya, maayo ko. Kung siya nito mo, naayo yun siya. Naayo yun because power of God. Ingon din si Jesus, kinsa may nangilam na ko? Ingon din mga apostoles, konsultador kayo mga apostoles. Ingon nga, kita bita kang daghang kayong gaduot na mutana pa yung ka. Sa man ang mga apostoles, insultador mga kaya, Ginoo man ang ilang insultohon. Ingon ang Ginoo, nabatian ako adunay gahom, migawas, gikan ka na ko. Because power is of God. Ingon po dayon kadiha nga, powerful mga kapastol, nanunutana pa man. Gusto lang ang Ginoo communication sa tao. Pero bilang God, ibalo siya sa tanang buta. Kaya nga gitanaw sa Ginoo yung babae na yun. Kaya naibalo siya. Ingon din ang babae, ako bitaw Ginoo. Kay morning akong kahimtang Ginoo, hurot ng kabdangan ako, tanang doktor nga maayo, espesyalista, ako nang giato, hurot ng kabdangan ako. Minsan mo tinun akong sakit for 12 years. Pero baton ko pagtuo sulod sa kasi makailam na ko sa imong sitsid, maayo ko ug nahitabok kini karon. Ingon ni siya, anak, ang imong pagtuo nagaluwas kanimo. Wa man siya, anak, ang akong pagtuo nagaluwas kanimo. Ang imong pagtuo because matag tao adunay kaugalingong kasing-kasing. Adunay kaugalingong kinabuhi, and that is God's consciousness bisan pa sa mga unbelievers. Mo nang habang may buhay, may pag-asa. So unsay gyud dire, He will not fail thee nor forsake thee. Tanawa ang gitinguha gilauman sa tao nagasalig sa Ginoo nga wala mo limita sa kakayahan sa Diyos sa Israel na ayo siya. Because the Bible says He will not fail us.
Don't limit the God of Israel. Why? Because He never fails us if we believe Him who He is. Mato pa sa verse 8, sa Deuteronomy 31 verse 8, I'm the Lord, He it is that doth go before thee. Siya mag-una ninyo. Mga lagad to sa Ginoo, mag-una ang Ginoo na to. Mag-una sa lugar. Mag-una sa lugar. Naibalo ang Ginoo nga nailwasunon din ha, kaya napadadaan niya og missionary dito. One time gawali si Apostol Paul ngadto sa mga Hudyo, wa sila mo to, ingon sila matuman ang kasulatan nga nagingon dad-on ko ikaw bilang ilaw sa sanlibutan, even to the Gentiles. Ingon pa ni Apostol Paul, busa kami miadto sa mga Gentiles, and those who are prepared or ordained to eternal life believe. Pangutana, kinsa sila? Yung nakita sa Ginoo nga nagtuaw na dito murag si Sakyo nga nagdahom na nga sugatan niya ang Ginoo. Mao to padadaan dito misyonaryo. Kay Ginoo nakakita og nahibalo sa tanang butang. Kada mga problema sa tao gialaw sa Ginoo aron ang tawo unta magmahilulsulon, magpaubos ug muhambol danog mo ila. There is a God, the God of heaven and earth, the God of Israel, nga siya lang ang makatabang sa tanan. Usa kay gayon si Apostle Paul bilang commanded to preach the gospel wherever in the world. Ingon siya, mato ta dito sa asam ta, bitibo ta. Ingon ang Holy Spirit, ayaw gato. Ingon naman doon lang ta sa Concepcion. Ingon ang Holy Spirit, ayaw gato. Saan rin punta nakatulog. Gunya, gipakita vision nga dito sa Macedonia, adunay nag-ingon, Paul, come over and help us. Ibig sabihin, nakasabot sila ng Holy Spirit ay gusto nga adto sila dito lapita. Ito ay preparado na dito. Nga sige na makadungog, giuhaw na o gusto na makadangop sa tinuod nga maluluwas. So ingon si Paul, mga tota, unang naluwas si Lydia, babae. So ito pa, yung vision na yon is general. Kasi ang nag-ingon, Paul, dali, tabangi me, lalaki yon. Pero ang unang naluwas, babae yon. Ibig sabihin, ang kaligtasan para sa tanan. General, offered to all. So mo ni makita nato magigsunan, God never fails us. Nganong di nato siya limitahan kung sa iyang gipamulong, then imong gituhan. That is dili na bakak because the word of God is judgment. He never fails us if we believe Him who He is. In Joshua chapter 1 verse 5, sa diya nga namatay ni si Moses, ingon si ang Ginoo, Joshua ikaw puli. Inya kung sa giun dire, there shall not any man be able to stand before thee all the days of their life. Ingon pa niya, Joshua, sa tibok nimo kinabuhi, walay makabarog batok nimo. Ngano man awura. Inya walay makabarog batok nimo. Ngano man ang Ginoo ang iyang panalipod. Ang Ginoo gakural niya, ang Ginoo gauban niya ug ang Ginoo mo ang atong kadaugan. Mato padre, as I was with Moses, so I will be with it. Maingon nga ako nag-uban ni Moses, ako mag-uban usab kanimo. I will not fail thee, nor forsake thee. Dili ta kapakyason, dili ta kabiyaan. Kinsay luwas na alkanse, katong luwas nga wala mo ila sa pagka-unlimited sa Dios. Kaya nga daghang mga di mo sunod sa Ginoo bisag Domingo di makita kay tuwa nang trabaho aron mabuhi. Nakalimot sila nga kanang gisimba na to mo itag-iya sa kinabuhi. Ingon ang Bible, siya nga magaluwas sa kinabuhi. Kawagtangan ni ini. Apan siya nga magawagtang sa kinabuhi. Alam ka na ko, makabaton hinoon ni ini. So mga kaigsunan, ningon pa niya, I will not fail thee. 1 Chronicles 28:20. Tingnan natin. 1 Chronicles 28:20. Nganong dili man nato limitahan ang Ginoo. Mo na hinungdan nga dili ganahan mo nimba, dili ganahan mo alagad sa Ginoong tao. Gawas lang kung ay problema, natural man na. Pero God knows everything. Ay mga tao nga nagdumili gid sa pagsunod sa Ginoo tungod sa kahadlok kabalaka kay basig papatay sila kung mosunod sila sa Ginoo. Wa sila kay balong ang Ginoo mao ang ilang kinabuhi. 1 Chronicles chapter 28 verse 20, together read. And David said to Solomon his son, be strong and have a good courage, and do it, fear not, nor be dismayed. Ayaw kaluya, for the Lord God, even my God, will be with thee. Ayaw kaluya, kay kanang Ginoo, bisan ng akong Dios, mag-uban kanimo. I remember, si Joseph, gidaog-daog,
pero na siya pagtuo nga tinuod ang pulong sa Dios na someday himuon siyang great, then siya gamiton sa Ginoo aron maluwas ang niya ang buong pamilya pati na iyang mga igsoon. Sa diyang gisira niya 2 times sa pasalig sa Dios, patyo hinuon siya, ikasinahan hinuon siya, ibis malipay kay ila ang igsoon may mutabang nila na ang gugma dia ila nung patyo nung tagyabong sa buho, di gibaligya. Pero ang Ginoo bisan sa kasakit, bisan sa pirisuan, but God was with Joseph. Kung tanawa, gipakyas pa sa Dios ang iyang saad niya kung gituwa ni Joseph. Kapila si Joseph gitintal, piringon niya, di ko gusto makasala bato sa akong Dios. Nga naman di siya gusto mababagan ang promise sa Dios ug ang iyang pagtuo nga mangyari talaga ang pangako ng Panginoon. Dili kaya nang sala. Kung tanawa, nangyari talaga. Unsay gisaad sa Dios, di niya pakyason. The Bible says, He will be with thee. Unsay purpose, yung pa niya, He will not fail thee. Di siya mo pakyas kanimo. Dili di mo pakyas sa Ginoo, dili di mo pakyas. Yun din eh. Nor forsake thee, dili siya mo biya kanimo until thou hast finished all the work for the service of the house of the Lord. Hantod mahuman nimo ang assignment nga gihatag sa Dios nimo diha sa iyang balay. Oh. Kalimot ang yawa ba nga? Wala ko magsalig sa kurente. Nagkalimot ang yawa. Yan, gipalungan. Unta kay di siya gusto madasig kas pagsalig sa Ginoo. Kalimot siya nga. Di kurente ni siya. Huwag ni magsagi. Salig yan. Microphone. Okay, sumao ni mga kaigsuunan. Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith, no one can please God. It is impossible to please Him. Kaya siya nga nagaduol sa Dios kinahanglan mutuo sa iyang pagkasya nga dili siya kaduha-duhaan, dili ka magtahap niya o dili siya kalimitahan. Dili siya kalimitahan. Bisan ang pinakadautan pwedeng luwason sa Ginoo kung maghinulsol na kay mawalihan nato. Mataga gospel tracts. Ayaw tanawan ng nawong nga mura og dilugo. Ni nawong nga gyud klaro jud kay mukha ako bugal-bugal kay nawong. Ayaw nagpukme kay wa kat ipadala sa Ginoo di aron manghukom. Ipadala karon sultian siya taga gospel tracts. Amen. O naglakaw dito Pastor Brian atong ano, nagjogging atong buntag, pagabot dito na isog kay nawong. Dupanig niya isog kay nawong, iyang duulon dito. Gahulat man di ay nga sultian. Pasuti ako brad, dali lang kay pasod manguko kahit inani ang attire nako kay jogging mo ko pero pwede ba mo share ko gamay lang ayaw gamay ya anong gamay yun man wa man ko koy trabaho sulti tanan amen isi na ang kana to apay nagsaboy-saboy mo check nganong kana raman dagpunta ka to kay daghan niya to maminaw mi pinsangge ng dirom harvest time daghan na kaayong anihunon. Sama sa rambutan mo, hinog na. Pero ayaw sa kaago mo'y pananghit, kay maulawan ta na. Pananghit mo sa tagya, kay maulaw ta na. Pero sa Ginoo di na takay nang nanghit, kay gisugo na tadaan, nga tabangi usab sila, luwas sa usab sila. Pinagispagsagaw nila, gikan sa kalayo. So igsoon, have faith in God. Don't limit the God of Israel. For He Himself is your heavenly Father. Amahan mo yun. Amahan na doon na. Muna yung Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Muna yung makapadasig na to, nga someday, abuton ko yun, bahalag magkamang ko, makahawid lang yun ko sa sidsid sa Ginoo. Diba, ayuhon ko niya. Yun ang Bible, dili siya mo pakas. Ang gituhan mo may tungod sa iyang pagkamao. Magkaigsunan sala ang paglimit sa Dios bisan unsang dili pinagis pagto, that is sin according to the Bible. Okay, don't limit the God of Israel. Why? Because He is the true and living God. Siya matuod ug buhi nga Dios. Why? Because He is the all-powerful God. Tanang gahom yaha. And then He is so faithful above all gods. Matinud-anon siya unsay gipamulong tinuod ang tanan because He never fails us if we believe Him who He is. Manindot ka, mag-awit ta. Kung sabang mag-awit, dayga ang Diyos sa imong kasing-kasing. That is worship. Okay, mag-awit ta. Walay,ag-run out. Away problema na. Mag-awit ta. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With faith.
Kanang Diyos na to, dili kalamitahan. He is the beginning and the end of our lives. He controls over all things. He is the God we worship, the true and living God of Israel, the all-powerful one, the faithful one. He never fails us. He promised. Have faith in God. Thank you, Lord. Kusog, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Tagay kinabuhi ug pagtuwa kay mga kanta piyong mo na tong mga mata. Sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving